Ayan, so mag-i-install tayo ng Android head unit dito sa Lancer, Sedia or Sedia. Yung install natin na head unit dito is 9 inches Android head unit na. So ito, in-order lang ni Sir sa Lazada. Ayan, yung brand niya ito, Gear Elect. So ngayon, magre-review tayo dito sa Gear Elect mamaya pagkatapos natin ikabit. So pakita ko lang din sa inyo kung paano to ibaklas. So unang-una, may dalawang tornilyo dito sa ilalim. So pag natanggal nyo na yung tornilyo dyan, pwede nyo na siyang sungkitan ng prying tool. So pag nasungkit nyo na siya ng prying tool, matatanggal nyo na siya, ganun lang. So yung sa likod niya kasi may mga clips lang siya. Tapos itong dalawang clips na to, ililipat nyo lang dun sa bago. Ito. So ito kasi yung aircon vents niya, yung aircon switch niya, ililipat ito sa baba. Kasi yung screen na ilalagay natin is malaki na para dito. Ngayon, pag natanggal nyo na siya, tanggalin nyo yung mga switch dito, may dalawang tornilyo din dito. Pag natanggal nyo na to, sungkitin nyo lang din siya nitong prying tool. So ako ginagawa ko, pinupush ko lang dito sa likod, tapos aangat na yan. Ayan, pag naangat nyo na yan, sungkit lang dito. Yan, di naman siya ganun kahirap baklasin. Kasi, naman, pag may ganito kayong tools, yan. Mas maganda, mas maingat din dito. Compare sa mga, flat screw. So, ngayon, upon checking, okay naman pala tong unit. Tapos, dito sa sasakyan ni Sir, yan. Okay naman hazard. Yung mga signal lights, yan, okay naman. Stereo, lahat ng speaker gumagana. Yan. Yan lang naman yung mga common natin na mga chine-check yan. So yan, ikabit ko lang to, pakita ko sa inyo mamaya. So ayan, dito sa wiring pala ng sasakyan, dun sa order ni Sir na package, wala palang kasamang plug and play harness. So ang harness niya is ganito lang. Yung ganyan lang, pang universal. So ang ginawa natin, yan, nag-rewire tayo dito. So yung pinutol natin na wire is yung galing doon sa stock niya. Tapos ayan, dito natin siya dinugtong. Ano lang naman siya, color coded lang naman siya. Pero kung walang ganito, medyo mas mahihirapan tayo dahil hindi na siya color coded. Tapos yan ngayon, ililipat na natin to, yung switch ng aircon, lilipat na natin siya dito sa baba. So pag babaklasin nyo siya, ito, ipupush nyo lang to, nakapasok kasi yan dito sa loob, pupush nyo lang yan, magkabila yan, left and right, tapos may dalawang socket dito, kita ba? Ayan, isang socket dito malaki, saka dun sa ilalim. So ito na siya, nabaklas ko na to. Tapos ngayon, pag nabaklas nyo na yan, meron pa siyang dalawang dito, kable. Yung kable na to, ayun yung para dito sa switch na yan. So ako gagawin natin ngayon, susukitin natin siya dito sa ilalim ng driver side. So kung makikita nyo dito, wait lang, ilawan natin. So yan, pagka inilawan nyo dito, ayan, itong dalawa, yung blue tsaka white, yan, tatanggalin nyo lang yan. So pag tinanggal nyo, kailangan nyo lang ng long nose dito. So iaan nyo lang to, lalong-nosin nyo lang yan, tsaka yung clip na yan, baklasin lang natin. So ito pala, na ibalik na natin yung mga wire dito. Nailipat na rin natin yung aircon switch. Tapos ito, tinetesting na natin yung head unit. Hindi pa natin siya na sasalpak na buo. Ganyan lang muna kasi hindi pa natin nakakabit yung reverse camera. Yung front DVR niya, ayan, nakasabit lang muna. Testing na rin natin. File manager. Ayan. Test muna natin siya. Install. Open. Ayan, so ayan, okay na siya. Ayan. Okay na yan. Working na yung front DVR. Yung reverse camera lang yung kulang. Wait lang, kabit lang natin, tapos yan, pakita natin yung full review.
So ito, tapos na pala natin ikabit yung reverse camera niya. So nakatap to dito sa reverse light. So ginapang natin siya dito sa ilalim. Papunta dyan, paakit dito. Then dito na natin siya nilagay. So ayan, naka-center siya dito para maganda naman tignan. Ayan. So naka-secure din lahat ng mga wire natin dito sa ilalim. Yan. Okay. Tapos yung head unit pala natin, eto. Yung iba, ginagawa kasi dito sa may aircon dito, switch nya. May pinuputol na bracket doon. Pero sa atin, ginawa natin, hindi ko na kasi napakita. Binend na lang natin siya para at least nandun pa rin, wala tayong pinutol sa kanya. Ayan, so review natin dito sa Gear Elect. Ayan, okay naman siya. Nung dumating, buti wala naman mga naging issues. Sa touch na okay din. Try natin yung radio. And ito, hindi pa natin siya na-scan yung mga channel niya. Okay naman siya. Back muna natin. Ayan, meron na rin siya connection ng Bluetooth, Wi-Fi connection, and mobile hotspot meron na din siya. Yung sa settings niya, ito pala yung ano niya, yung specs niya. Android version 13 na siya. 4GB RAM, 32GB storage. So, yan. Yung mga applications na iba, ayan, may Play Store din siya. May CarPlay, Google Chrome, ayan, may Google Maps. Yung audio settings niya, ganito rin yung tsura. Tapos, yan, may Android Auto, YouTube, front DVR, Google. Yung Android Auto niya, ganito yung tsura. So, ayan, nakakonect na siya sa cellphone natin. So, ito yung mga ibang applications ng cellphone ko. So, yan sa Messenger, check natin. Yan. Ito yung isa nating client na magpapa-install din. So, back muna at balik tayo dito. So, yan, ito yung Google Maps. Ayan. Pwede kayo mag-search dito. Tapos yung isa, ayan. Kung may Spotify kayo, automatic dito nalalabas yan. Yung front DVR pala niya, check na rin natin. Yan, dito natin siya kinabit sa harapan. Yan. So, okay na din yung ano niya, yung view niya. Malinaw na din siya. Sa camera, medyo bluish yung kulay niya pag pinicturean. Pero dito sa video, medyo close na rin siya. Pero ayan, kita nyo naman yung plate number niyan sa harapan. Kita nyo dito. Ayan. Yan siya. So yun, sa mga interested pala and gusto magpa-install ng ganitong mga Android head unit, pag umorder kayo sa Shopee or Lazada, message nyo lang po kami sa Facebook page namin, Enteng Butingting Garage. Yan. Meron din tayo mga available na mga ganitong Android head unit. May package na rin tayo. Iba't ibang kotse, meron tayo nyan. So yan, message nyo lang po kami. Thank you.